Okay, gandang morning, gandang morning. Mainit na araw. Ayan, pero sa side na yun, makulimlim oh. Okay, ayun. Ang gagawin natin ngayon yung ano. Itong aming solar power. Itong solar power na to, ano lang naman to? Basic lang, ordinary lang to para lang sa mga ilaw. Hindi naman ito yung naka-grid tie. Kaya simple lang, pang ilaw-ilaw lang sa buong bahay. Ayan. Ang problema kasi ito, pagka pinower on, nag-a-alarm agad, nagkakaroon agad ng fault. Ayan, dapat hindi mag-a-alarm yan, nakapula. Ayun. So may diferensya ito, kaya malamang MOSFET to yung kanyang pinaka power transistor. Ayan. I-check natin at babaklasin natin yan. Okay lang. Okay, ito, tanggalin na natin itong mga to, mga tornilyo niya dito. Lang naman ang tornilyo nito. Sa dito sa kabila. Okay. Kasi ito ay ito yung auxiliary switch niya. Nakakasabit, naka-plug lang naman dito yan. Naka-plug. Ayan. Ipit, nakakila na siya. Ayan. Kasi ito, tanggalin natin. Patay naman natin yung ating solar. Ayan, tanggal na siya. So, malamang yung mga IRF nito ang may sira. Tanggalin natin. Okay. Pag hindi ito umubra, meron pa namang isang backup, pero checkin na rin natin to. Okay, ito siya, tanggal na. Okay, ito na siya. Tanggalin na natin. Okay. Ito, may 4 na tornilyo dito yan. Alam to, dalawa na lang gawa ng andun yung dalawa pa sa kabila. Ayan. Tapos nalaglag na yung tinanggal ko na yung, may tornilyo rin dito yan, ito. Yung pinaka clamp ng heatsink nya, clamp ng pinaka MOSFET nya. Ayan, tinaklas ko na. Ayan, nagmumove na sila. Yung board. Naka-slide lang siya. Yung pinaka PC board, sukat na sukat dyan, naka-slide lang. Yan. So ito yung sinasabi ko, yung tinanggal ko na kanina. Sayang. Hindi, nakaipit lang siyang gano'n. Ayan. Kaipit lang siyang ganyan. Tapos, sa gitna yung tornilyo. Ayan yan. Naka-sandwich to mismo transistor dito. Dito. Okay? So, tingnan natin itong kanyang IRF. Ito yung pinaka, kumbaga sa amplifier ay power transistor ito. Ang tatlo. Ano ba to? Karamihan kasi mga IRF ang umpisa ng mga IRF 287. Ay, pambihira. Ayun nga. Siya, yun. Sunog pala. Ito ang nasira. Tama tayo. At IRF nga. Tanggal na yung isang pin. Oh. Sunog. Ano ko, papakita ko sa inyo. Teka, pakita ko sa inyo, ha? Wala pa naman bilihan dito sa bayan yan. Sa Manila pa.
Di bale, meron tayo isang backup na mga hindi. Titignan ko, meron ako dito mga ibang sirang mga inverter na dati-dati ito pa. Titignan natin kung may kaparehong pyesa. Ayun siya, oh. Labas tayo para mas makita nyo na sunog siya. Tapos, yung mga capacitor niya parang bloated, eh. Ibabaw, umuumbok. Bagay, capacitor. Madali lang naman makahanap ng capacitor. Ayun siya, oh. Huh? Sunog. Sana maliwanag, ano. Sunog siya, oh. Okay. Tapos ang value niya is IRF287 MOSFET to. N-channel MOSFET. Okay. Titingin tayo sa ibang PS. Okay, ito yung mga na rin dati na mga inverter. Itignan natin kung may kapareho siya. Ano bang IRF 2807. Ano? Ito. Iba. IRF 740B. Magkaiba to. Hindi po pwede. Teka. Titignan na lang natin sa datasheet kung po pwede siya. Tatanong tayo kay Google kung kanyang specs ay pareho. Okay? Hindi po pwede. So mukhang magagamit na isang backup. Okay. Wait lang. Tingnan natin kay Google. Ayan. Tinanong ko kay Google kung pwedeng replacement itong IRF 740 IRF 740 kay pangalan nito si ano bang bali na ito nasira? IRF 2807. Ang sabi ni Google ay hindi po pwede. Magkaiba sila ng specs. Kaya hindi po pwede. So sarado na lang natin to at hanapin ko yung ating backup na inverter. Ito kasi ito yung sira, yung galing dito. Kaya pagka nilagyan ng power supply, lang siya, nagbabuzzer lang siya. Ito siya, check. Tapos may buzzer na yan, diretso na siya. Yun talaga itong IRF na to. Yan ang diferensya ito. Yan. So wala mabibili sa bayan nito kasi nung nasira yung isang inverter nun, IRF din ang hinahanap ko. Wala silang parts. Okay. So babalik na lang natin. Ito ay ganun din to. Oo nga, bili ko na nga rin to ng pyesa. Ito yung mga IRF na yun. Pwede pa to. Yun nga lang, napabayaan ko na. Nakakalimutan ko lagi bumili sa Manila ng kanyang parts. Ano din to, yung MOSFET din niya, MOSFET. So ayan, babalik na lang natin. Simple lang naman siya ibalik. Pasok lang natin to dito. Ayan. Ito, papasok din doon. Tapos meron siyang railing. Tatapat nyo lang sa railing niya.
Ayan. Yung railing niya, ayan. Ganun din sa kabila, dito sa right side. Ayan, masok na siya. Ganun lang siya. Ayan. Ay, diretso na yan. Tapos ito na, yung sinasabi kong lock. Dito, pag ganun siya. Ito, naka-sandwich lang yung pinaka-parts dito. Ganyan. Na-sandwich siya. So, ito ay ating hindi na ikakabit sa loob. At gagawin din naman natin to ay ipa-plastic na lang natin to at itatali sa kanya. Okay? Hanap tayong plastic. Loob na yung ating tornilyo. Ayan, diba? Safe siya. Hindi siya mawawala. Okay, ganito lang mag-save ng mga gamit ng mga tornilyo, mga ganyan sa isang component, no, sa isang ganito. So, ang gagawin natin ay ito. Yan, sa loob na. Sasabay na lang natin sa loob to. Sa loob na natin lalagay para hindi na mawala. Ganun siya, yan. Kasi kung babalik pa natin at after ilang tapos makakabili din tayo ng parts, babaklasin na naman, doble trabaho tayo. So, ito. Ganun na lang ang gagawin natin. Ayan. Okay. So, ayun. Nalista na naman natin yung part niya ay IRF280. Tama ba? 2807. IRF2807. Yun, nakalista dun. Halongkatin natin yung hanapin ko yung isang backup na power inverter. Yung na-repair ko na rin yun. Nagpalit ako ng IRF. Yun nga, pare-pareho lang nandun naman sila. Puro IRF, puro MOSFET din mga yan. So, ito na yung backup natin, no? Ito yung na-repair ko na rin dati. Ito siya. Yan. Okay. At ating ang dumi na. Nandun lang sa kanyang taguan. Hindi ko nabalot ng plastic pero lilinisin natin yan. Okay. Teka. Pinalitan ko na rin to ng yun nga, yung MOSFET niya. Tapos tinago ko lang. Ako pang backup na. So ito nga, dumating itong pagkakataon na to. Backup talaga. Yan. So, tayo ay sa AC. Okay. Power natin. Wala. Kapatay pala. Ayun, meron tayong 230 volts. So, okay. Lalagyan natin ng may 230 volts tayo. Ayan. So, lobat na siguro to. Kaya nag-a-alarm. Tignan natin nga kung lobat na nga yung ating battery. 10 volts, 6 po yan. Okay, mag-a-alarm na talaga itong ating Ayan, okay na yan. So, lilinisin na lang natin to at ating ikakabit doon sa kanyang pinaka-board. Medyo magkakaroon tayo ng konting adjustment dun sa kanyang mga sa kanyang mga bracket. Okay. Okay, kabit na natin to. Tatry lang muna natin. Ayan, binago ko ng bracket. Tinanggal ko yung dating bracket niya. At bago tayo ng mounting ng bracket. So, pa-power up ko muna to. Ta-testing natin yung kanyang negative. Ay, medyo mahirap na ito Kita na muna natin.
negative. Okay. Ano muna? Sa ating positive ay maliit pa rin ang butas dito. Ating positive. Ay, meron na agad. Correcta. Correcta. Okay, wait lang. Okay. Ito natin. Teka. Ayan. Okay. Kailangan natin i-power up ang ating ano. Power on. Ayan. Ayan. Try natin sukatin natin ang voltahe muna. Wait lang. So ayan na, nakaano na siya, no? Umaandar ng kanyang fan. Tapos nagsukat tayong voltahe. AC. Meron tayong 220 volts. Okay. 220 volts. Okay, good. So, sundan nga natin. Teka. Tayo natin. Gumana agad yung kanyang automatic transfer switch. Wait lang. Tapos, power on natin ang ating inverter. Yun. Galing. Lipat agad. Hintayin natin itong inverter, itong ATS lipat agad sa galing. Ito rin, ganun din. Okay. Ganda. So, tignan natin kung iilaw na tayo sa loob. Okay, pasok tayo dito sa loob. Tignan natin kung operational na yung ating so, wow, okay na. Yun. Ganda. Ito rin ay solar. Ayos. Ganda. Galing. Yun na. Okay na yung ating solar at linis na lang. Ayan. Ayan siya. Okay. Good. Patayin na natin. Okay. Sindihan natin. Ayos. No problem.